Update ho tayo sa nalalapit na Semana Santa o mahal na araw mga kabombo. Mas mahigpit po na seguridad sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange ipapatupad bago ang Semana Santa. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Mas paigtingin ang seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange bilang paghahanda sa inasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa 2026. Ito ang naging focus ng isinagawang inspeksyon ng mga opisyal mula sa Metropolitan Manila Development Authority at Department of Transportation ngayong araw. Ayon kay Department of Transportation Security Undersecretary Gilbert Cruz, maglalagay ng karagdagan K9 units, X-ray machines at scanners sa mga susunod na linggo. Target na maging permanente ang ilan sa mga kagamitang ito upang mapanatili ang mataas na antas ng seguridad sa terminal. Sa kasalukuyan, may 308 CCTV cameras na nakakalat sa buong terminal para bantayan ang galaw ng mga pasahero. Mula Enero 2026, nakapagtala ng pamunuan ng terminal ng mahigit 500 na nakumpiskang ipinagbabawal na gamit, kabilang ang matutulis at madaling magliyab ng mga bagay. Kabilang din sa mga tinutukan ng inspeksyon ang proseso ng pag-check ng mga bagaheng dala ng mga biyahero sa main entrance. Napuna rin ang lakas ng tunog ng mga speaker sa loob ng terminal at iminungkahing ayusin ito upang maging mas maayos sa mga anunsyo. Nagpaalala naman ang Department of Transportation sa publiko na maging alerto laban sa mga insidente ng pandurukot at lalo't na tinaasahang aabot sa mahigit 3 milyong pasahero ang gagamit ng naturang terminal sa panahon ng Semana Santa o katumbas yan ng 200,000 hanggang 250,000 kada araw. Hinikayat din ng mga pasahero na subukan ang capsule hotel sa loob ng terminal bilang alternatibong matutuluyan para sa may mga mahahabang biyahe. Samantala, ibinahagi rin ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na nakipag-usap din siya sa mga bus drivers ng terminal, partikular sa pagtatanong ng sitwasyon ng mga EDSA carousel bus na manggagaling sa terminal. Dagdag pa niya na prioridad ng kanilang ahensya na mapagaan ang pagbabiyahe ng mga mananakay, lalo na sa pagdating na Holy Week Exodus. Sa MMDA naman, gusto namin ng makapagbigay sa ating mga kababayan na mga gumagamit ng mga lansangan natin na ligtas at an experience that is easy sa kanilang araw-araw na pagbiyahe. Hindi na kami makakadagdag sa kanilang strength o makapagbawas kung mayroon. Kinamusta ko na naman at tinanong ko lang ang mga improvements pa at ang mga status na kanilang ginagawa. Tinatanong ko ang bus carousel kasi titignan natin, baliktad, nasa kaliwa sila ng EDSA. Kaya tinatanong ko kung bakit wala pa yung mga pituan sa kaliwa. Mula sa lungsod ng Parañaque, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.